What's up guys? Trader Supremo here. Para sa mga bago sa channel na to, every week meron tayong tinatawag na weekly Bitcoin price analysis. Ano tong weekly Bitcoin price analysis? So, ina-analyze natin yung Bitcoin, ano yung mga possible na movement niya coming week, para planado yung trade natin. Hindi ko kayo sasabihan na mag-long or mag-short, kasi hindi gano'n nagwo-work yung market. Meron tayong mga certain price action na kailangan makita para ma-trigger yung long natin or ma-trigger yung short natin. So, maraming factors na kailangan natin makita. I-explain ko sa inyo sa pinakamadaling paraan, through price action, through levels, at paano ako mag-trade. Ituturo ko lahat yan sa inyo using range, tuturo ko rin sa inyo kung paano ko mag-manage na risk at paano maging bulletproof pagdating sa pagtatrade. Kung paano mo dadayain yung market. Alam naman natin na ang market medyo mahirap kalaban yan kasi sobrang tatalino ng mga tao na dyan. It's either itatrap ka niyan or ikaw susunod ka sa kanila o kung sino man ang manalo or pautakan, sila yung mag-gain. So, doon ko kayo ihahanda. So, yun yung mga ituturo ko sa inyo. So, kaya ako may ganito ay para hindi lang puro lessons. Pag puro lessons ko kasi, lang yun kumbaga, preparation lang. Ito po mismong actual trading na, So, ituturo ko sa mas maganda kung ito yung papanoorin nyo, Sa mga bago naman, meron tayong mga lessons na naibahagi, para kung malito man kayo, bakit ganito ginawa ni Supremo, bakit ganito, ganyan. Andun po lahat yun. So, lesson 1 to 3, and then meron tayong trading the range. Pinakamahalaga po yung trading the range, For now, hindi ko pa po nasusundan kasi medyo na-busy lang, pero meron tayong weekly Bitcoin price analysis, so makikita nyo naman kung paano ako mag-trade. So, simulan na natin, So, una sa lahat, alam naman natin ang best at pinakamagandang paraan. Una ay top-down analysis, magsisimula ka sa higher time frame. So, kung mapapansin mo dito, kapatid, yan. Ano mapapansin mo? So, pataas yung market, Pataas. Pataas, di ba? Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag na significant swing high. Ito yun. Ito yung high, Ito yung top natin, local top natin. Ngayon, And then, meron tayong tinatawag na significant swing low. Yan, di ba? So, swing perspective, yan yung tinitingnan. Okay? Okay. Gamitan natin ng range para mas madali. So, give me a second. Yan. So, gamitan natin ng range na lang para madali. Then, gamit tayo ng magnet, Yan. And then, yan. So, yan yung range natin sa higher time frame, So, significant swing low, significant swing high, So, meron tayo ngayon. So, ngayon, okay. So, levels yan. Levels yan. Levels to. So, ano yung concept ng levels to levels trading? Una, andito yung price. Ito lang muna intindihin mo. And then, andito yung price. Ito lang muna intindihin mo. Kaya, wag kayo tatalon ng malaya. For example, andito yung price. Tumatalon kayo agad sa labas ng range. Hindi nyo makukuha yung price na gusto nyo, So, dun tayo sa kung saan, ano yung price range, So, yun lang muna, So, bago ang lahat, turo ko muna sa inyo, bakit ganito yung concept ng trading ko. So, ganito ko kasi yan. So, ang background ko po ay accounting, So, more on business as well, So, ngayon, ina-akop ko yung mga natututunan ko, yung mga matutunan ko sa work, and then, pinapasok ko sa trading. Kasi same lang naman lahat yan, supply, demand. Ngayon, for example, ganito, kung napanood nyo na yung ibang video, so, in-explain ko na rin to. So, mapansin nyo, meron tayong tinatawag na range, or bracket of prices. Kasi naniniwala ako na meron tayong bracket of prices, yun yung binubuo yung price chart. Ngayon, for example, yung week na to, for example, si Aling Nina nagbebenta ng mangga. Si Aling Nina nagbenta ng mangga. For example, nabili niya ng $5, ibebenta niya ng $10. So, yun yung price range. $5 to $10, $5 yung support, $10 yung sell. Yun yung range. Ngayon, next week, for example, dumadami yung supply ng mangga,
For example, maraming umaani ng mangga at binibenta sa market, bumababa yung presyo kasi syempre pag tumaas yung supply, anong nangyayari? Bababa yung presyo. Ano nangyayari pagka ganon? Bumababa yung presyo. For example, nabili niya ng $2, ibebenta niya ngayon ng $5. Ngayon, nagkakaroon tayo ng bracket ng prices. Ano? Same lang yan dito kay Bitcoin. Gets nyo? So, ngayon, andito tayo sa levels na to. For example, yung mangga, binibenta ko ng $5, ng $10, bakit iniisip ko, bababa yun ng $2? Next week pa yun, or next isang linggo pa yun. So, isipin mo muna kung ano yung price ngayong linggo, no? Kasi kapag for example, nasa $10 yung mangga na binibenta mo, tapos, naghahanap ka ng presyo ng mangga na $2, sa tingin mo may magbebenta sa'yo? Wala, di ba? Bakit iniisip mo yun? Isipin mo muna yung range ng product. So, same lang yan kay BTC, ano? So, common sense lang, di ba? Okay. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon, okay, ito yung mid. Ito yung mid, di ba? So, ngayon, pupunta ako ngayon sa monthly time frame. So, this is my own strategy, ano? So, this I discover from, experience, ano? So, huwag nyo na tanongin kung paano ko na-discover, ano? So, ngayon, hahanapin ko, ano bang candlestick yung nire-respect yung mid zone, yung mid area. Pwedeng ito, pero more of itong May range. So, ang gagawin ko, pa-plot ko lang yung May range using my Supremo range. Panoorin nyo yun, lesson 3. Sobrang ganda nun. And then, yan. So, meron ako May high, May low, May mid, and then quarter. So, ngayon, meron na akong Supremo range. Ngayon, papakita ko sa inyo ito. Daily level. Gano'ng kaganda yan, Brad? Okay. Sige, explain ko sa inyo. For example, yung price, umakyat dito sa taas ng May high. Yan muna iintindihin mo. Kasi ito yung price eh. Huwag mo intindihin yung andito sa baba. Kasi dyan nagtitrade. For example, ito nakita mo yan. Bakit mo iintindihin yung price sa baba? Dito nagtitrade. So, same lang yan. Dito, pagka pumunta dito yung price, ito muna iisipin mo. So, wala kang titingnan dito, wala kang titingnan dyan. Ito lang muna ang range na yan. Okay? Kasi, kailangan mong pumwesto kung saan ka mag-buy at kailangan mong pumwesto kung saan ka mag-sell. Hindi kapag ka, okay, naramdaman ko, babagsak yung market kasi mataas yung interest rate. So, mag-short na ako ngayon. Hindi mo alam kung saan range. Yun yung ibig ko sabihin. No? So, play levels to levels. No? Okay, so malinaw? Ngayon, so andito tayo ngayon sa range na yan. Ngayon, nakuha natin yung long dyan. Alam nyo yan. Ano? So, binigay ko sa inyo yung long na yan at binigay ko rin sa inyo yung short na yan. Ano? So, sa lahat ng sumunod, paldo na kayo dyan, Brad. Paldo na kayo dyan. Ngayon, ito pa. Every week, meron ho tayong range. Kaya hindi ho kayo mauubusan ng trade. Ano? So, ngayon, meron tayo ngayong sinusunod. So, ito yan. Ano? Kaya ako nag-short dito. Nakakita ho ba kayo ng price na nag-close above nito? Hindi. Bakit kayo nagsasabi ng bull run na? Please answer. Yun lang ho, no? Bakit yung magsasabi ng bull run? Range lang yan, no? But bull run, no? Sabi, 32 to 34K bull run, no? So, sabi ng mga mentors, no? So, it doesn't make sense, ano? So, range lang yan, brad, ano? Tsaka pag sinum out mo yan sa higher time frame, no? Yan. Ano ho pang makikita nyo, no? So, payuko na yung price. E di nakita nyo yan? Supply ho yan, ano? So, kasi tinutulak, ano? Tsaka payuko na yung price. Bakit ho, ang inisip nyo, magbubulang ng ganyan, di ba? So, play levels to levels. Ano? Hanapin mo kung saan area ka magbebenta. Okay, so, malinaw na, ano? Balik natin yung levels natin. Monthly level, okay? So, balik na sa daily, ano? So, ngayon, ano yung sabi ko dun sa Suprema range, ano? Tingnan mo muna, i-check mo muna, syempre, eto lang ha, walang perfect strategy, walang holy grail ng strategy. So, kailangan mo still, i-check kung okay, nagre-react ba yung price sa levels ko, ganyan. Tsaka, isa pa po sa mga lesson ko, ano? Kapag ho ang support and resistance, manually plotted, ano, o manual mong nilagay, ano?
mali para sa akin. Personally, my opinion, mali. Bakit? Kasi kapag ikaw mismo nag-plot at may bias ka, walang mangyayari. Kasi anong mangyayari dyan? Pwede mong i-manipulate yung lines mo depende sa bias mo. Then maraming nare-rect. Kaya gumahanap ako ng paraan paano ako magpa-plot ng support and resistance na walang bias or mayroong sense. So ngayon meron ako ngayong may range or may candlestick body structure. Yun lang yung te-trade ko. So ngayon, nakita mo nagpa-trade yung price diyan sa mga area na yan. Nakita niyo kung paano mag-react yung price diyan. Ibig sabihin merong katuturan yung yan di ba? Nagkaroon ng reclaim, nag-rip up, naging resistance. Naging support, naging resistance, naging resistance, naging resistance. So, okay na. Validated na ngayon yung natin. Range natin. Ngayon, paano ngayon ito-trade? Trade ko ba? Short agad yan? Hindi So, hihimayin natin yan. Balipunta kayo at least 4 hours time frame. Okay, sabi ko ulit sa inyo, nakuha natin yung long dito, Nakuha natin yung long dito, nakuha natin yung long dito, nakuha natin yung short dyan. Ngayon, eto na. Suyurin na natin, Okay, so previous week range. Ganito mag-trade si Trader Supremo. Meron tayong previous week range, So ngayon, ito po yung magiging basehan nyo kung saan ako pwesto. From higher time frame, titingnan ko ngayon sa levels ko. So meron tayong previous week range. Kaya ang naging area ko po ng short ay ito. Di ba binigay ko sa inyo 29,700 to 30,000? Nakita nyo kung paano tayo pumesto sa tuktok. Di ba? Ngayon, kung nakapwesto kayo dyan, andito na yung price, medyo paldo na kayo dyan. Ngayon, ito since naka-short ko tayo, nag-take profit na po. Ano ang range ko, Paanoorin nyo yung trading the range. Kapag pumasok kayo dito, ang target profit nyo, TP1 and then TP2. Okay? Hindi ko gusto yung kapag andito, hihintay ko mag-previous week low. Hindi ganun ako mag-trade. So, TP1 and then TP2, So, hindi full TP sa isang trade, So, kailangan mo mag-partials, And then, kapag na TP1 nyo na, put your stop loss sa break-even. Bakit? Para kung sakaling bumalik naman, naka-profit ka na, wala ka pang loss. Okay? And then, wag kayo maglalagay. Dito lang sa entry price, wag nyo ilalagay dito. Sigurado kong kukunin. Doon lang sa entry price, kaya kumuha ka na dito ng TP1 mo kasi para panalo ka na sa trade, di ba? So ngayon, entry price lang, And then, pag nasa entry price na, once na, ito lang muna yung levels mo, Wala ka muna intindihan, nakaroon ka ng sweep, pwede kang mag-long, pero since naka-short ako, pwede kang mag-hedge. Ano ibig sabihin na hedge? Habang naka-open short mo, pwede kang mag-long dito. Okay? Pero, mas maliit na size kasi ang bias natin is short. Okay? So, mas maliit na size. Kung $100 yung margin mo dito, $50 lang yung margin mo dito sa mid. Para, kung sakali man mag-break, hindi ganun ka laki yung galos mo. Okay? And then, ganito. Since meron ka dito entry, pag yan nag-break dito at nagkaroon ng acceptance, what do you mean by acceptance? Nag-trade below dito, So, nagkaroon tayo ng mga mini range, So, pwedeng sa daily time frame or sa early time frame, nagkaroon tayo ng range dyan. That's acceptance, Since may short tayo, running yung profit natin dyan. Ito maganda dyan. You can add margin dito. Yan. And then, ang target mo ito. Okay? So, ngayon, bababa ngayon yung yung entry price mo. Pero, supported yung entry mo dito. So, kung meron kang entry dito at meron kang entry dito, etong entry mo dito, supported nito. So, pwede mo doblehin yung margin mo. Kung ang margin mo dito is $100 na natitira, then pwede ka maglagay dito ng another $100 para targetin to. Okay? And then, levels to levels lang. Kung, bumalik ulit, nagkaroon ng reclaim, the hedge lang. Ganun lang kasimple yun, pero unti-unti ka nagpo-form ng short entry mo sa resistance area. Gets? And then,
kung mapapansin mo, sa levels natin yan, sa monthly level. So, pwede kang mag-take profit din dyan kung hindi mo, kung meron kang makitang reaction na ganito, no? So, absorption candle, tapos hindi na tinira yung week low, pwede kang mag-take profit dito sa quarter level, no? And then, kapag naman na-break na yan, tsaka mo pa lang to iintindihin, okay? And then, kaya take profit and then magtitira ka para may running ka pa rin, position, ano? And then, pwede ito na may targetin mo. So, yung from scalp, naging swing trade. So, gano'n ka-profitable yun, ano? So, ganun lang ho yung kasimple. Ngayon, ano yung sinabi ko nina, pwede kang mag-hedge long, ano, dito sa area na to. Pero maliit na size lang, ano, kasi meron tayong nakitang ganun. Pero I believe, hindi na to babalik dito kasi nakuha na tong low, no? So, 2 times na, no? So, based on my patterns, ano? So, meron tayo tinatawag kasi engineering ng liquidity, ano? Or engineering ng range high and range low. I believe pwede na itong bumagsak dito and then yan. So, next week, ayan yung magiging range natin, no? So, pagka nangyari yun, pwede ako mag-add ng margin once na magkaroon ganito. And then, invalidation mo, kapag ka nag-reclaim, and then, pumunta dyan. Meron ka ngayon invalidation area. So, pwede mo i-cut yun and then kunin mo yung full TP and then pwede kang mag-hedge long ulit, no? So, ganoon lang ho yung kasimple. And then, check mo to. Yan. So, meron tayong Monday range sa below ng week mid. So, yun yung sinasabi ko, no? So, once yan, bumalita dito, naging resistance to, yan yung range mo, no? So, tinitingnan ho ng maraming traders yan. So, yan ho yung level sa baba ka. Okay? So, malinaw na malinaw, ano? So, eto pa, ano? So, ngayon, ano yung mga kailangan kong tingnan, ano? Bago ako mag-short. Okay? So, mahalaga na alam mo lahat ng levels, ano? Papansin mo, yan. Yan. So, meron tayong demand. Etong area na yan. Diba? So, nasa above ng monthly open ho tayo, no? Okay, review lang, ano? For example, ayan, candlestick. Yan. So, for example, ayan. Yan. Candlestick, okay, price action review lang tayo ng candlestick. Itong red candle, before na itong current candle natin, so meron tayong red candle. So, saan yan nag-close? Diba dito? So, yan yung open ng current candle. So, ito yung monthly open. So, monthly open yan. So, tanong, bakit green candle? To kasi, nagtitrade siya above monthly open. Pero once yan mag-trade below monthly open, ano mangyayari? Magiging red candle yan, magiging bearish. Okay? So, malinaw? So, from demand, magiging supply. So, anong mangyayari? Bearish na ho yan, okay? So, ganun lang ho kasimple, no? So, kaya, pwede kang mag-hedge long dito, ikaw nang bahala sa confluence mo. Okay? So, kaya to, kailangan mabasag bago ka mag-add ng short. Okay? So, yan lang din yung kanina, no? Yan, di ba? So, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan magkaroon acceptance dito, mag-chop yung price dito, and then, drop. Malinaw, di ba? So, yan yung demand. Ito yung demand, ano? So, itong area yung demand. Ngayon, once yan, sumausaw dito, ibig sabihin, yung demand doon o yung large order ng demand doon, break na, na-absorb na ng supply. Kaya, magiging bearish na ho ngayon yan. So, malinaw ho ba yung explanation? Ngayon, bilang paghahanda, ano? Okay, so, i-zoom out natin. Okay. Yan. Tanggalin muna natin itong weekly level o yung monthly level natin. Bilang paghahanda, meron po tayong mga investor na bumibili lang kapag nasa above ng moving average 200. Ano? Kasi pwede yan mag-serve as support. Ano? Meron hong ganong klaseng strategy lang. Ano? So, meron po tayong ganyan. Okay? So, makikita nyo, andito ho yun dito sa area na yan. Ano? Ngayon, pag hopin lot natin yung range natin, saan ho yan tumututok? Dito sa mid area. So, be careful. Kasi kung naka-short tayo dito, I want
you to take partial big here dito sa gitna, ano? Kasi pwedeng maging ganitong price action ulit yan. Pero, eto ho sa ulit ko. For example, yan, EMA nego, ganyan. And then yung price, nag-chop, naging resistance. Naku po. Ang ibang investor ho, kapag ka bumaba na si EMA 200, nagiging selling or exit area. Okay, gets nyo? Kung nasa taas ng EMA 200 o ng moving average 200, buying sila. Kapag nasa baba, selling sila, doon sila nag-exit. Meron pong ganyang strategy, yung mga malalaking investor. Magiging ano ho yan, ano? Magiging carnage ho yan, ano? So, I believe, after nun, eto. So, yun lang muna, no? So, levels na to. And then, kapag ka nagkaroon ng break dito, nakita nyo ho ba yan? Ito ang kasunod yan, 19K, ano? So, yun lang muna. Huwag kang mag-isip ng kahit na anong price. Yun lang muna, ano? So, mag-iingat muna ako dito sa mid, sa short, take profit, ano? Yan yung dahilan kung bakit laging sa extremes ako pumapasok, ano? Kasi maingat ho ako, ayokong nagkakatalo, no? So, yun lang ho, no? And then, kung another short ako, protected yung current short ko ng previous or primary entry, ano? So, ganun lang ho yun, kapatid, ano? So, for now, ito lang muna ang iisipin mo, okay? So, malinaw na malinaw ang pagkaka-explain ko sa inyo, ano? So, kapag may tanong kayo, please sabihin nyo lang sa akin sa group natin, doon tayo nagtitrade, di ba? Okay. So, malinaw na, no? So, ulit tayo sa... Ito pa, papakita ko sa inyo. Alpha sheet. Okay. Pag zoom out mo yan, okay. Sa mga hirap na hirap sa market structure, ano? So, gumawa ho ako ng sarili kong style. Kasi ayoko nang na-stress na hinahanap ko yung higher low, higher high, kagaguhan yon, no? So, ang ginawa ko, weekly level, naka-plot sa akin. So, ano ba nakikita nyo dito? Is it declining yung range or inclining? Declining. O, the downtrend. Ganun lang yung kasimple, no? So, kung nahihirapan ka sa higher low, higher high, ito lang kung gawin nyo, no? So, at ito po, mas logical kung para sa akin kasi humanap ako ng higher low. Kasi, kapag ko ganun, ang nangyayari ho, paano ba ito sasabihin? Ikaw yung yung mismo nag-classify nun eh. Ano? So, unlike kapag ka ipilat mo high and low ng weekly level, ano yun? Mismong data yung tinitingnan mo eh. Pero kung ikaw yung magpa-plot mismo, manual plotting, pwedeng magbago yung pwedeng mabago yung depende yun sa bias mo. Kumbaga, nabago yung ko dahil ang bias ko bearish. Pwedeng ma-jeopardize yung analysis mo. So, mas tiwala ako kung ano yung binigay ng market kesa sa tingin ko or perception ko sa candlestick. Okay? So, ganun lang ho yun kasimple, no? So, ulit, basic ulit. Andito tayo sa week mid, So, okay, so, ito po yung nagsisilbing demand zone natin ngayon, no? So, monthly open and the weekly open, and-explain ko na kanina. Once na ma-break to, and then nagkaroon ng acceptance, nag-chop-chop dyan yung price, ibig sabihin wala nang demand na sumasalo, that will be a carnage, and then ito po yung target natin. So, tapos na po yun natin dito, pero may running short position pa tayo, partial lang po, wag ho nyo kunin lahat, no? 25% lang, then, or 50% lang, and then let the positions run, And then, hedge lang ho kayo ng long every time papasok sa demand or sa low. Hedge lang na mas maliit yung position size. And then target ho natin May mid Unang target natin is May mid. And then be prepared kasi EMA 200 yung sumasalo diyan. Pwedeng yang sumalo and then magkaroon tayo ng rip up pataas or kung ma-break man yan, that's carnage So first levels natin ito. And then next natin is 19K. Okay? So, malinaw na malinaw, So, wag munang mag-jump sa price levels lang, So, malinaw na kapatid, So, yun lang. At good luck sa trade natin. And then, magka-update naman ako sa group kung ano na yung mga trigger ko. Pero binigay ko na dito lahat ng trigger. Wala ka nang dapat intindihin. And then, explanation ko kung bakit ko tinake yung long or yung short trade, So, malinaw. Yun lang, guys, So,
Kung nakatulong ako sa pagte-trade nyo or na bigyan ko kayo ng magandang lessons or tutorials at naging profitable kayo, ang hiling ko lang po ay support natin yung channel and then subscribe na lang po, ano, kasi karamihan sa atin hindi rin nakasubscribe pero nagbe-benefit sa may lessons, ano. At sa ibang mentors nga ako, ano, kung ano na pinututuro, stochastic, tapos naka-Heikin Ashi na walang sense, walang price action, walang area kung saan ka bibili, wala akong ganun, ano. So, hindi ko masabing mali, pero hindi ko makuha yung sense. Okay? So, yun lang, ano. So, kung nagawan yung bayaran yung mentorship nila sa akin ho, ang hinihiling ko lang, support our channel. Share nyo lang para lahat tayo maging profitable. Hindi nyo kailangan ipagdamot to. Kasi ako nga, hindi ko pinagdadamot. Huwag nyo ipagdamot din, ano. So, ibigay nyo lang sa iba, ano. Kasi, kaya ko ito ginagawa is hindi po para kumita, ano. Kasi, wala akong kita dito sa YouTube, ano. Wala akong kita. So, kaya ko lang ito ginagawa is to help people. So, money is not everything. At ginagawa ko lang po ito para makatulong sa ibang tao. Kasi, maraming tao na ang focus lang po ay pera. No? Hindi ko nila alam kung ano yung nangyayari sa mundo na to. No? Na, for example, yung iba sumusuko na and then hindi nila alam kung paano. And then, minsan nakakita sila ng opportunity sa crypto. And then, na-scam pa sila. No? Binintan pa sila ng mentorship na hindi naman gumagana, no? Since kasi ito pong mga nagbebenta ng mentorship, I believe hindi po mga profitable traders. Hindi ko kayo i-convince na maniwala, pero I believe hindi ho sila profitable. Kasi kung profitable ka, sobrang laki for ungodly amount of money ho ang kikita nyo sa crypto. Especially kung nag-start ho kayo, sobrang tagal na. Nag-start ho ako last year lang, ano? And I'm earning ungodly amount of money na ayoko nang sabihin, ano? So, sana, yung mga pinapakita ko sa inyo, yun lang po puro challenge account ko lang. Challenge account ko lang ho yun, no? Kasi hindi ho pwede magpakita sa inyo ng malaking amount dahil ma-check ho ako ng tax dito sa Australia. No? So, sana makatulong ho to sa inyo, no? I-share nyo lang po and then, kung meron po kayo, kung gusto nyo na ho mag-trade at nainganyo kayo sa pag-trade dahil sa nakita nyo, please download po yung crypto exchange nyo, no? Doon sa may link na binigay ko. No, meron makikita niyo po yung link 3. Click niyo lang po yan. Andun po lahat ng links ko, social medias, then crypto exchanges para alam niyo kung saan kayo magda-download. Ano? So, yun lang mga kapatid. Ano? At sana nakatulong tong video na to. And then, spread lang natin yung information. Ano? So, yun lang. God bless you all. Ano?